Okay, mga kamukil, Panabo Project, update tayo, no? So, dyan sa pyrol natin, sa dito na side, tapos na siya, naka-slope na siya, no? So, lalatag na lang tayo ng ano dyan, parlina, kaagad, no? Para sa ating roofing. Okay, mantala dito mga kamukil, itong second floor is pang 4 days namin trabaho ngayon, no? 3 tao, yun nandito na nakatuka dito sa second floor na yari sa tubular, no, o light material. So ito na yung pinaka flooring natin, yung kulang dito is ano na lang, yung sahig na lang natin, no? So ito yung kabuuan lawak niya, dyan yung mga hallway niya, daanan, ito yung magiging kunting dito na part, no, hanggang dyan, no, yung may tubular na yan pa ganyan. Ito yung magiging parang living room ni client dito. Tapos dito sa taas, 2 kwarto to, no, mula doon papunta dito, yan. So balihatiin na lang natin 2 kwarto, no? Yung pintuan nandito lahat malalagay ito dito na side. Nandun yung CR nya, yan may CR din sa baba. So pagpatuloy natin yan sa second floor mga kamukil, no? Yung ating mga poste nakatayo na. Bali 6 pa na poste yung nakatayo, no? May kulang pa nitong 2. Ito sa pinaka balcony natin. Ito yung balcony natin. Yung lapad ng yung taas nating balcony 1.5 meters yan by 2.5 yung width nya. Yan, tapos dito malalagay yung pintuan yan. Dito sa poste na to, no, papasok doon. Okay, ito yung update mga kamukil, na. So sa lahat ng mga magpabahay ng ganito, tangi ko lang ma-advise, kailangan yung makukuha nyo magtrabaho nito mga kamukil is sanay sa ganito talagang diskarte, no? Marunong mag-compute ng mga load bearing, kasi importante dito sa baba, mag-compute natin yung mga poste natin, kung gaano kabigat yung papasanin ng ating poste dito sa second floor, no? So sa bagay, light material lang to, may kagaanan lang to compare natin sa konkreto, no? So kadalasan mga kamungkil, kapag ka 6 by 6 o 5.8, ito kasi mga kamungkil, yung sukat nito is ano 7.8 by 5.8, no, yung sukat nito, no? Kadalasan talaga mga kamungkil, yung bigat lang na pinapasan sa ganitong klaseng mga projects ko, kaya lang siyang buhatin ng isang sasakyan, isang forward, no? Nasa mga 7,000 to 6,500 kilos lang yung kabuuan bigat dito sa taas, no? So kung idagdag pa natin yung mga gamit na iakyat dito, pagpalagay natin nasa mga 15,000 kilos yung bubuhatin, no? Lahat. So kayang-kaya sa ground floor, no? Yung laki nating poste, ginawa nating pundasyon nitong ating second floor is 25 cm kwadrado yan, no? Tapos meron tayong 6 na bakal dyan na ginagamit. Tapos yung mga spacing ng ating parilya, importante po yan. Hindi na po tayo gamit ng concrete beam dito. Ang ginagamit natin mismo is ano na, channel bar, no? Steel beam tayo dito ginagamit natin. Lahat ng mga runner natin, bago tayo nagumpisa pagtayo ng mga poste, lahat ng mga runner natin is channel bar, ayan, no? Lalo na dito sa balcony, channel bar na po yung gamit ko, no? Ayan, no? So magkakaroon tayo ng flooring dito na konkreto kapag ganito kasi. Tapos nag-drop tayo ng kunti dyan para yung tubig hindi papasok dito sa pinaka main na flooring nitong second floor. Ganun din dun sa CR, no? Magdra-drop tayo dyan para yung tubig hindi papasok dito sa loob. Ganun yung details dito. So baba tayo mga kamukil. Update tayo sa ground floor kung ano na yung natapos ng grupo ng mason dito. So sa ground floor, ito na yung ganap dito, na nakapag plastering na sila. So yung ating pagpapalitada dito is pakatas yung tawag nito mga kamukil, no? Dinadaanan natin ng rodilang bakal, makinis na siya. So hindi na ako apply ng skim coat dito. Iba yung pagpipintura. Ayan, mula dyan, yan yung isang kwarto. Papunta na dyan yung plastering natin. Napapansin nyo, wala tayong mga abangs pa na electrical, diba? So yung ginagawa namin dito, dahil wala pa yung ating electrician, pinabutasan ko na lang, at least meron na siyang guide kung saan pipisto yung mga electrical. Tulad nito, magkakaroon tayo ng outlet dito para sa TV console, kasi ito dito mga kamukil, dito natin ilalagay yung ating TV console, ayan, kasi ito yung magiging living room nila client. Yan yung isang kwarto dito sa ground floor. Tapos dito magkakaroon tayo ng minibar, ilalagay natin dito, parang partition dito sa living room, no? Tapos magkakaroon tayo ng design dyan sa ceiling. Tapos itong wall na to, titibagin to, existing na CR to mga kamukil, titibagin to kasi nilipat natin tong CR na to dito, no? Ang laki ng pagka-improvement, no? Sa bahay na to. So yung plano nito mga kamukil, ako lang ang gumawa sa plano nito, no? Pinaubaya sa akin lahat ni client, may sinadjust lang siya sa akin yung
grahe, no? Yan yung importanteng hinihingi niya sa atin. So yung plano dito sa loob, bago namin impisan to, pinapakita ko muna kay client yung perspective. And then nung nakita niya na, nag-agree siya. So umpisa kagad tayo sa trabaho. Dito magiging kusina nila, no? Pinaka kitchen, dirty kitchen. So mula dyan sa pader na yan, countertop dyan, counter kitchen, papunta dito. Yan, magliteryo yung kitchen dito. Dito mapuipisto yung kanilang dining area, no? Samantala yung ating hagdanan mga kamukil nitong second floor, dito siya dadaan. Yan yung opening niya, oh. Mula dyan sa 4x4 na yan, 2x4 na yan, papunta dito, no? So, papunta doon yung ating hagdanan. Maganda tong tingnan, no? Naka ano tayo dito, letter L tayo, no? Dito magmumula yung ating landing, papunta dyan. Pagdating dito sa may bintana, paakyat doon. Ano. Okay, silipin natin sa labas mga kamukila. Yung foreman ito. Alright. So ito na yung foreman niya mga kamukil, no? Kapag patay na tayo na poste. So sa taas nagpabrikit na kami kanina ng raptor niya para dyan, no? Kusa natin isasalpak dyan sa taas. Ang mangyayari dyan, susukatin, ikakat, no? Ikakat yung mga tubular na sumubra. Tapos papatong na yung raptor. Lahat yan may raptor. Tatlong raptor yung gagawin natin dito sa bubong, no? So yung forma ng bubong natin, one sided lang to, sloping papunta dito, pababa dito siya, dito sa harap yung tapon ng tubig lahat. Tapos pa letter L siya, may angle siya dito pagdating sa roofing, no? Bali itong balkoni yung magbibigay ng disenyo sa bahay na to, magbibigay buhay, no? Tapos may overlap tayo sa bubong na 1 meter every side, no? 1 meter yan para mas maganda, mas malapad, no? O ito yung magiging grahe, yan papasok. Pader natin okay na din, pagbubuhos na ng poste yung kulang dyan. So bago buhusan ng poste, yung poste na yan, papasakan muna namin yan ng tubular para sa ating grills dyan, no? O bali yung tubular, makakain po yan sa buhos ng ating mga poste na konkreto. O itong gate, sliding to mga kamukil, papunta dito. O yan na, yung kabuuang forma, no? Trabaho namin mga kamukil, 15 days. Mula ground floor hanggang second floor, no? Nasa 15 days na yung trabaho dito. Okay mga kamukil, yan lang yung update natin sa Panabo Project, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Naway sana mga kamukil, may share nyo yung ating video.